Sa isang liblib na baryo sa kabundukan ng San Roque, payapa ang pamumuhay ng mga taga roon. Sanay na sila sa simpleng buhay, pagtatanim ng palay, pag-aalaga ng hayop at paminsan-minsan ay pag-akyat ng bundok upang mangahoy. Walang gaanong nangyayaring krimen at ang mga tao'y magkakakilala mula bata hanggang matanda. Isang hapon ng Miyerkules, habang papalubog na ang araw, isang matandang lalaki ang dumating sa baryo. Mapapansin mo agad ang kakaibang presensya ng dayo, payat, humpak ang pisngi, maputla ang balat at may puting balbas na abot sa kanyang dibdib. Bitbit niya ang isang lumang bayong na puno ng kung ano-anong halamang gamot at ang kanyang balikat ay may pasan na sako. Dahan-dahan ang paglakad niya, tila pagod na pagod sa malayong biyahe. "Naku, sino kaya yon?" tanong ng isang matandang babae na si Aling Bising habang nagwawalis sa harap ng kanyang bahay. "Hindi ko kilala, parang ngayon ko lang siya nakita rito," sagot naman ni Mang Domeng, ang karpintero ng baryo. Agad namang naglapitan ang ilan pang residente, pinagmamasdan ang dayo na tila walang imik at halos hindi tumitingin sa kanila. Nanginginig ang mga kamay nito habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa isang lumang kubo na matagal nang walang nakatira. "Mang, taga saan po kayo?" tanong ni Kaoreng, ang albularyo ng baryo. Bahagyang umiti ang matanda pero halatang pilit. "Ako si Elias mula sa kabilang probinsya. Gusto ko lang po sanang magpahinga rito." "Matagal na akong naglalakbay," mahinang sagot ng matanda. "Wala naman pong problema, Mang Elias. Pero medyo delikado ang lugar na to kapag gabi," babala ni Kaoreng. "Alam ko matagal ko nang naririnig ang tungkol sa lugar na ito," anya, sabay tingin sa madilim na kabubatan sa may kanluran. Nagtaka ang mga residente. Bakit kaya siya pumunta sa baryong kilala sa mga kwentong kababalaghan? Ayon sa matatanda, ang kagubatan ng San Roque ay pugad ng mga aswang. Madalas daw may nawawalang hayop at kung minsan ay tao. Nang gabing yon, nagsalo-salo ang mga taga-baryo sa isang maliit na pagpupulong sa bahay ni Kapitan Isko. "Mga kababaryo, sino ba talaga yung matandang yon?" tanong ni Kapitan. "Hindi ko kilala, pero parang may kakaiba," sabi ni Mang Domeng. "Hindi natin alam kung anong pakay niya rito. Sa tagal ko sa baryo, ngayon lang ako nakakita ng ganun katahimik at kakaibang matanda," dagdag ni Aling Bising. "Kung sakali mang may masama siyang balak, dapat handa tayo. Hindi natin alam baka konektado siya sa mga biglang nawawalang hayop," ani Kaoreng. Ngunit may ilang taga roon na naawa kay Mang Elias. Si Aling Celia, isang biyuda, ay nagdala ng pagkain sa kubo ng matanda. "Manang, kainin niyo po ito." "Mag-isa po ba kayo?" alok niya. Tumango lamang si Mang Elias. Hindi siya nagkwento tungkol sa kanyang pamilya o kung bakit niya naisipang tumira sa baryo. Pero kapansin-pansin ang lungkot sa kanyang mga mata na para bang may matinding pinagdaraanan. Lumipas ang ilang araw, unti-unting nasanay ang mga tao sa presensya ni Mang Elias. Lagi siyang makikitang nanginginain ng mga damo at halamang gamot sa gubat. Minsan, umuupo lang siya sa ilalim ng puno ng balete habang hawak ang isang lumang kwintas na may palawit na bato. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang baryo, may narinig ang mga tao na kakaibang huni mula sa kabubatan. Matinis, mahaba at tila hindi pangkaraniwang hayop. Kinabukasan, nawawala ang dalawang manok ni Mang Cardo. "Ay sus Mariosep! May aswang na naman," sigaw ni Aling Bising. Muling nagtipon-tipon ang mga residente, nag-aalala sa sunod-sunod na pagkawala ng hayop. "Dapat bantayan natin ang baryo," sabi ni Kapitan Isko. "Kap, napapansin niyo ba? Mula nang dumating si Mang Elias, saka nagkakaroon ng mga ganitong insidente," ani Mang Domeng. "Ako man ay nagtataka pero hindi natin siya pwedeng basta pagbintangan." "Wala tayong pruweba," sagot ng kapitan. Habang nag-uusap ang mga tao, napadaan si Mang Elias sa harap ng bahay ni Kapitan Isko. Napahinto ang lahat. Tahimik silang nagtinginan. "Mag-ingat kayo, hindi lahat ng nilalang ay naglalakad sa liwanag," sabi ni Mang Elias bago tuluyang lumakad palayo. Lalong nagdulot ng kaba ang sinabi niya. Bakit niya nasabi yon? At bakit tila alam niya ang tungkol sa mga nangyayaring kababalaghan? Habang papalapit ang gabi, ramdam ng mga taga-baryo ang bigat ng hangin at kakaibang katahimikan. Sa gitna ng dilim, nakatanaw si Mang Elias mula sa kanyang kubo, tangan ang isang maliit na bote ng langis na may halamang ligaw. Tila nag-aabang siya ng isang nilalang isang bagay na hindi pangkaraniwan. Ang tanong, sino nga ba si Mang Elias? Ano ang pakay niya sa baryong kinatatakutan ng mga nilalang sa dilim? Makalipas ang ilang araw mula nang dumating si Mang Elias,
unti-unting nakaramdam ng kakaiba ang mga taga-baryo. Kung dati masigla at maingay ang paligid tuwing umaga, ngayon ay tila may bumabalot na kaba sa bawat bahay. Ang mga bata, bihira nang makitang naglalaro sa lansangan. Ang mga matatanda, nagkukulong sa bahay tuwing dapit hapon. Nagsimulang magsilabasan ang mga balita. Ayon kay Aling Bising, 3 manok niya ang nawala isang gabi. Sa kabila ng bakod at pagkakatali, tila naglaho ang mga ito na walang bakas ng dugo o balahibo. Diyos ko, parang nilamon ng hangin, kwento niya kina Kaoreng at Mang Domeng habang nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Hindi lang yan, singit ni Mang Cardo. Yung aso ko, si Bantay, nakita ko kaninang umaga, nanginginig sa takot sa ilalim ng lamesa. Parang may kinatatakutan. Hindi na kumain. Nagkatinginan ang mga matatanda. Sa kanilang mga karanasan, kapag ang mga hayop ay nagkakaganon, tiyak may kakaibang nilalang sa paligid. Kinagabihan, habang natutulog ang mga tao, muling narinig ang nakapanglalatang huni mula sa kabubatan. Minsan ay parang iyak ng bata, minsan naman tila malalim na huni ng malaking ibon. Sa tuwing lalalim ang gabi, lalong lumalakas ang mga tunog. Ewan ko ba, parang hindi normal yung mga ingay, bulong ni Mang Cardo sa kanyang asawa habang pinapatay ang lampara. Samantala, si Mang Elias ay laging naglalakad tuwing gabi. Kita ng ilang residente kung paano ito dahan-dahang naglalakad sa tabing gubat, tanga ng isang maliit na ilawan at bitbit ang kanyang bayong. Kahit may takot, wala ni isa ang naglakas loob na tanungin siya kung saan siya nagpupunta. Isang umaga, nagulat ang buong baryo nang matagpuan ang bangkay ng kambing ni Aling Nena sa likod ng simbahan. Wala itong dugo at may 2 malalaking butas sa leg. Mabilis kumalat ang balita. Aswang na to, sigaw ni Mang Cardo. Hindi normal to, mga kabaryo. Muling nagtipon-tipon ang mga residente sa plaza. Ang iba, may dalang itak, ang ilan ay nagbitbit ng bawang at langis. Kapitan, kailangan na natin kumilos. Baka isa-isa na tayong kunin, sigaw ni Aling Bising na halos mangyak-nyak na. Kap, may nahahalata ka bang kakaiba? Tanong ni Kaoreng. Napatingin ang lahat kay Mang Elias na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno. Parang walang pakialam sa kabuluhan. Ano ba talaga ang pakay ng matandang yan dito? Bulong ni Mang Domeng kay Kapitan Isko. Pero si Kapitan Isko, hindi basta nagpapadala sa takot. Alam niyang kailangang may sapat na dahilan bago sila gumawa ng hakbang. Walang pruweba na siya ang may gawa ng mga ito. Hindi tayo basta pwedeng maghusga, pahayag ng Kapitan. Habang nagpupulong, napansin ng ilang kabataan ang kakaibang kilos ng kanilang mga alagang hayop. Ang mga kalabaw ay ayaw lumapit sa may kabubatan. Ang mga manok ay hindi pumepwesto sa mga sanga ng puno, at ang mga aso ay panay ang tahol tuwing sasapit ang 12:00 ng hating gabi. Isang hating gabi, habang naglalakad si Mang Cardo pauwi mula sa bahay ng kanyang kumpere, narinig niya ang mahinang yabag sa damuhan. Nang lingunin niya, wala siyang nakita. Pero naramdaman niya ang malamig na hangin na dumaan sa kanyang likuran. Naku, Jesus Maria Joseph, bulalas niya sabay takbo papasok sa bahay. Kinabukasan, idinaan niya ang takot sa biro. Aba, may kasabay yata akong di ko nakita kagabi, biro niya sa mga nagkakape sa ilalim ng punong mangga. Ngunit sa kanyang mga mata, halata ang takot. Hindi iyon biro para sa kanya. Maging si Kaoreng, nakilala bilang albularyo ng baryo, ay nagsimulang maglagay ng bawang sa kanyang bintana at langis sa pintuan. Ang hangin sa gabi, iba ang amoy. Hindi na ito basta nilalang ng gabi. May masama na sa paligid, bulong niya kay Aling Bising. Habang patuloy ang sunod-sunod na insidente, lalo ring napansin ng mga tao ang presensya ni Mang Elias. Sa tuwing may nawawalang hayop, madalas daw siyang huling nakikitang naglalakad sa paligid. Sa tuwing may kakaibang ingay, tila wala siya sa kanyang kubo. Kap, sa totoo lang, hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Parang hindi normal ang matandang yon, saad ni Mang Domeng. Nagdesisyon ang mga matatanda ng baryo na magbantay tuwing gabi. Nagsagawa sila ng ronda, bitbit ang mga itak, sulo, at bote ng langis. Sa tuwing may maririnig na ingay, agad silang nagsisiyasat. Ngunit laging wala silang nakikitang anuman. Isang gabi, habang nagroronda sina Mang Cardo at Kaoreng, napadaan sila sa kubo ni Mang Elias. Sa liwanag ng buwan, nakita nila ang matanda na nakaupo sa labas ng kanyang kubo, nakatitig sa kawalan. May hawak itong kakaibang kwintas na may tila bato na kulay itim na may pulang liwanag sa gitna. Napahinto ang dalawa. Tahimik silang nagkatinginan.
Ano yon? Bulong ni Mang Cardo. Hindi sila nagtagal. Agad silang bumalik sa plaza at nagsumbong sa kapitan. Kap, may hawak siyang bato, may ilaw sa gitna. Parang agimat o anting-anting, kwento ni Kaoreng. Dito lalo nilang pinagtibay ang kanilang desisyon, kailangang tukuyin kung sino talaga si Mang Elias at kung anong koneksyon niya sa sunod-sunod na kababalaghan. Habang palapit ang hating gabi, mas lalong bumibigat ang hangin. Ang buwan, tila mas mapula kaysa dati. Ang mga kaluskos sa kabubatan, tila mas nagiging mas malapit. Isang bagay ang malinaw, may nilalang na nagmamasid sa kanila at ang baryo ay nasa bingit ng isang matinding panganib. Sa gitna ng lumalalang mga kaganapan sa baryo ng San Roque, isang matandang albularyo na kilala bilang si Kamando ang dumating. Siya ay kilala sa mga karatig na lugar bilang isang tagapaggamot at tagapayo pagdating sa mga bagay na hindi maipaliwanag ng karaniwang tao. Pagdating niya sa baryo, agad siyang nagtungo sa bahay ni Kapitan Isko upang magbigay ng babala. Kapitan, may masamang enerhiya akong nararamdaman sa lugar na ito. Hindi ito basta-bastang sakit o kamalasan. May nilalang na nagtatago sa dilim, sabi ni Kamando habang hawak ang kanyang baston na may nakaukit na mga sinaunang simbolo. Nagtipon-tipon ang mga residente sa plaza upang pakinggan ang babala ng matandang albularyo. Ikinuwento niya ang kanyang mga karanasan sa pakikipaglaban sa mga aswang at iba pang nilalang ng kadiliman. Ayon sa kanya, ang mga aswang ay may kakayahang mag-anyong tao at mamuhay kasama ng mga normal na tao. Ang mga aswang ay hindi palaging halata. Sila ay maaaring maging kaibigan, kapitbahay, o kahit kamag-anak. Ngunit may mga palatandaan, ang kanilang mga mata ay nagliliwanag sa dilim, hindi sila kumakain ng bawang, at iniiwasan nila ang banal na tubig, paliwanag ni Kamando. Iminungkahi ng albularyo na magsagawa ng isang ritual upang malaman kung sino sa baryo ang hindi tunay na tao. Gamit ang isang espesyal na langis na tinatawag na lana, ipapahid ito sa noo ng bawat isa. Ayon sa paniniwala, ang mga aswang ay hindi makakatagal sa amoy ng lana at magpapakita ng kanilang tunay na anyo. Nagkaroon ng tensyon sa baryo. Ang ilan ay nagduda sa mga sinabi ni Kamando, ngunit ang karamihan ay pumayag na sumailalim sa ritual. Isa-isa silang pinahiran ng lana sa noo. Walang kakaibang nangyari sa karamihan, ngunit nang dumating ang pagkakataon kay Mang Elias, bigla siyang umatras. Hindi ako naniniwala sa mga pamahiin iyan, sabi ni Mang Elias habang lumalayo sa grupo. Nagkatinginan ang mga tao. Ang kanyang reaksyon ay nagdulot ng mas maraming tanong kaysa sagot. Bakit siya tumanggi? May tinatago ba siya, bulong ng isang residente. Kinagabihan, muling narinig ang mga kakaibang huni mula sa kabubatan. Mas malakas at mas malapit na ito kaysa dati. Ang mga hayop ay nag-aalboroto at ang mga tao ay natatakot na lumabas ng kanilang mga bahay. Sa gitna ng kaguluhan, muling nagpakita si Kamando. Bitbit niya ang kanyang mga kagamitan at muling nagbigay ng babala. Ang nilalang na ito ay malapit na. Kailangan nating magkaisa upang maprotektahan ang ating baryo, anya. Nagdesisyon ang mga residente na magbantay sa gabi. Ang ilan ay naglagay ng bawang sa kanilang mga pintuan, habang ang iba ay nagdasal ng taimtim. Si Kamando naman ay nagsagawa ng mga ritual upang palakasin ang depensa ng baryo laban sa masamang espiritu. Sa mga sumunod na araw, unti-unting bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit ang mga tao ay nanatiling mapagmatsyag. Si Mang Elias ay bihira ng makita, at kapag siya ay lumalabas, laging may suot na sombrero at salaming itim. Ang babala ni Kamando ay nagsilbing paalala sa lahat na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng mabait na anyo. At sa panahon ng panganib, ang pagkakaisa at pananampalataya ang magiging sandata ng bawat isa. Hindi na matahimik ang baryo matapos ang babala ni Kamando. Lalong nagduda ang mga tao kay Mang Elias. Wala na siyang pinupuntahan sa umaga, at sa gabi, tila may kung anong nilalang na naglalakad sa paligid na hindi nila maaninag. Palagi ring nawawala ang ilang alagang hayop sa baryo. Isang gabi, habang nagsasagawa ng pagbabantay sina Kapitan Isko, Mang Cardo, at Kaoreng sa may plaza, may narinig silang malalakas na yabag mula sa kabubatan. Mga kasama, may papalapit, sigaw ni Mang Cardo, habang hawak ang kanyang itak. Nang bigla na lang lumabas si Mang Elias mula sa kadiliman. May bitbit siyang sako at ang kanyang maliit na ilawan. Nanlilisik ang mga mata ng matanda at tila may itinatago sa ilalim ng sako. Hoy, Elias! Anong ginagawa mo sa 10 oras ng gabi? Singhan ni Kapitan Isko.
Ngunit imbes na sumagot, tumakbo si Mang Elias palayo, papunta sa likod ng lumang simbahan. Agad siyang sinundan ng mga taga-baryo. Tanga ng mga sulo at itak, inabutan nila si Mang Elias sa isang abandonadong kubo. Nang puwersahang buksan ni Kamando ang pinto, nakita nilang si Mang Elias ay nakaupo sa gitna ng kubo, nakapalibot sa mga kakaibang kagamitan, mga bote ng dugo, balat ng hayop, mga buto, at isang matandang aklat na may kakaibang mga letra. Diyos ko, sigaw ni Aling Bising. Aswang nga siya. Ngunit hindi nagpakita ng takot si Mang Elias. Sa halip, ngumisi ito at dahan-dahang nagsalita. Ako nga ang kinatatakutan ng mga aswang. Ako ang tagapuksa nila, sabi ni Mang Elias. Nagkatinginan ang mga tao. Hindi nila maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng matanda. Ano nang pinagsasabi mo? Tanong ni Kapitan Isko. Doon na inilahad ni Mang Elias ang kanyang lihim. Ayon sa kanya, siya ay isang mangangaswang, isang tagasupil ng mga aswang na ang trabaho ay hulihin at lipulin ang mga ito. Matagal na siyang naglalakbay sa iba't ibang baryo para sugpuin ang mga nilalang ng dilim. Iyan ang dahilan kung bakit ako lumipat dito. Dahil nararamdaman ko ang presensya ng isang makapangyarihang aswang na nagkukubli sa inyong baryo, paliwanag niya. Napasinghap ang lahat. Hindi nila alam kung maniniwala sila o hindi. Paano kami maniniwala sa iyo kung ikaw mismo ay nagdadala ng takot sa baryo, sigaw ni Mang Domeng. Dahil dito, binuksan ni Mang Elias ang kanyang sako. Lumabas mula rito ang isang kakaibang nilalang na animoy paniki, ngunit may mukha ng tao. Patay na ito at may bakas ng sugat sa leg. Aswang ito. Isa sa mga alagad ng pinuno ng mga aswang na nagkukubli dito, sabi ni Mang Elias. Doon na naglabasan ang kaba at takot ng mga tao. Patunay ang nilalang na may tunay na panganib silang kinakaharap. Ako ang bantay ninyo. Pero dahil nagduda kayo sa akin, nakalapit na ang isa sa kanila sa baryo, dagdag pa ni Mang Elias. Hindi na kumibo ang mga residente. Sa halip, nagpasalamat sila kay Mang Elias. Kung ganon, patawad kung kami nagduda, sabi ni Kapitan Isko. Ngunit bago pa man matapos ang kanilang usapan, muling nag-ingay ang mga aso sa baryo. Isang matinis na huni ang umalingaw-ngaw mula sa kabubatan. Hindi pa tapos ang laban. Narito lang ang pinuno nila nagkukubli sa anyo ng isa sa inyo, babala ni Mang Elias. Nagkagulo ang mga tao. Sino kaya sa kanila ang tinutukoy ng matanda? Doon na muling nagsalita si Kamando. Ang kailangan natin ay isang ritual ng pagbubunyag. Sa liwanag ng buwan, ilalabas ng aswang ang kanyang tunay na anyo, sabi ni Kamando. Agad silang nagtungo sa plaza at nagsagawa ng ritual. Naglagay sila ng bilog na asin, bawang, at langis. Sa gitna nito, isa-isang pumasok ang mga residente. Kailangan nilang hawakan ang krus na gawa sa kahoy at bigkasin ang isang dasal. Habang isinasagawa ito, napansin ni Mang Elias ang kakaibang kilos ni Aling Sima, ang matandang tahimik at kilalang manghihilot ng baryo. Hindi siya nagpapawis kahit ang lahat ay kinakabahan, bulong ni Mang Elias kay Kamando. Aling Sima, ikaw naman, tawag ni Kamando. Ngunit tumanggi si Aling Sima. Hindi na ako, mahina na ako, baka atakehin pa ako sa puso, dahilan niya. Doon na lalong nagduda ang lahat. Lumapit si Mang Elias, hawak ang kanyang kwintas na may bato. Nang itapat ito kay Aling Sima, biglang nagbago ang anyo ng matanda. Tumutok ang kanyang mga mata, nagdilim ang paligid, at bumalot ang malamig na hangin. Isang nakakatakot na sigaw ang narinig mula kay Aling Sima, habang unti-unti siyang nagiging isang itim na nilalang na may mahabang kuko at matulis na ngipin. Aswang siya, sigaw ng lahat. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon. Hinugot ni Mang Elias ang kanyang anting-anting at itak. Kasabay ng dasal ni Kamando, nilabanan nila ang halimaw sa harap ng buong baryo. Nagsimula na ang tunay na laban ng liwanag at dilim sa San Roque. Nagulat ang buong baryo sa pagbubunyag ng tunay na anyo ni Aling Sima. Ang matandang kilala nilang mabait na manghihilot, siya pala ang isa sa mga aswang na matagal nang naninirahan sa San Roque. Sa utos ni Mang Elias, agad nila itong nilabanan habang pinoprotektahan ang mga bata at matatanda. Huwag kayong lalapit. May kasama pa yan, sigaw ni Mang Elias. At tama siya. Mula sa kagubatan, may mga anino na mabilis na naglalakad papalapit. Tatlong nilalang ang lumabas, mukhang tao sa malayo, pero sa ilaw ng sulo, makikita ang kanilang mapuputing mata, maitim na balat, at matatalas na kuko. Mga aswang din naglaban-laban ang magkabilang panig.
Si Mang Elias, Kamando, at Mang Cardo ang nanguna sa depensa. Hindi basta-basta tinatablan ng karaniwang itak ang mga aswang, kaya ginamitan nila ng mga anting-anting, dasal, at espesyal na langis. Sa ngalan ng liwanag at ng may kapal, lumayas kayo sa bayang ito, sigaw ni Kamando habang itinataas ang krus. Isa-isa nilang napuruhan ang mga halimaw hanggang sa bumagsak ang tatlo. Ngunit bago tuluyang mapuksa ang huling aswang, nagsalita ito. Hindi nyo pa kami lubusang tinalo ang aming pinuno na rito nagkukubli sa inyo, biglang bumalot ang katahimikan. Lahat ng mga tao ay nagkatinginan. Pinuno? Sino? Tanong ni Kapitan Isko. Dito na muling nagsalita si Mang Elias. Matagal ko nang nararamdaman ang mas matinding enerhiya ng isang makapangyarihang aswang dito. Isa siyang dayong matagal na nagkunwaring mahina. Siya ang tunay na pinuno. Lahat ay nag-isip. Sino ba sa kanila ang dayo? Sa baryo ng San Roque, may isang taong matagal nang lumipat, ngunit tahimik lang at halos di lumalabas, si Mang Carding. Si Mang Carding ay isang balo na dumating 3 taon na ang nakalilipas. Walang kaanak, walang bisita, at laging nagkukulong sa kanyang bahay. Si Mang Carding sigaw ng isa sa mga kabataan. Ngunit tila ayaw maniwala ng iba. Hindi naman napakabait nun. Tumulong nga siya kay Aling Rosa nung may sakit ang anak niya, sabi ng isang ginang. Subalit may naalala si Kamando. Noong dumating siya, nagsimulang mamatay ang mga hayop at ilang tao ang bigla na lang nagkasakit at nawala. Naging madalas ang kababalaghan. Ngayon ko lang napagtanto, bulalas ng matandang albularyo. Hindi na nag-aksaya ng oras ang mga taga-baryo. Nilusob nila ang bahay ni Mang Carding. Nakasara ang pinto at tila walang tao sa loob. Mang Carding, buksan mo to, sigaw ni Kapitan Isko. Walang sumagot. Dahil dito, sinipa ni Mang Elias ang pinto. Pumasok silang lahat. Madilim ang buong bahay, tila wala talagang nakatira. Ngunit sa isang sulok ng silid, may lumang aparador na gumagalaw. Nilapitan ito ni Mang Elias, bitbit ang kanyang anting-anting. Binuksan niya ang aparador at doon nila nakita si Mang Carding, nakaupo, tila natutulog. Pero ang mukha niya putla-putla, may bakas ng dugo sa labi, at ang kanyang mga kuko ay mahabat matutulis. Nang magmulat ito ng mata, namutla ang lahat, mapuputi ang kanyang mata, walang itim. Ayos. Natagpuan niyo rin ako, mahinang sabi ni Mang Carding. Bigla itong tumayo, at sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang dating matandang mahina ay naging isang matangkad, maitim, at matipunong nilalang, may malalaking pakpak sa likod. Matagal ko na kayong minanmanan. Akala nyo ba'y hindi ko alam ang lahat ng galaw ninyo, sabi ng halimaw. Sinubukan siyang atakihin ni Mang Elias at Kamando, ngunit isang hampas lang ng pakpak nito ay tumilapon ang dalawa. Malakas at mabilis si Mang Carding. Walang makakatalo sa akin. Maging ang matatandang katulad ninyo, sigaw ng halimaw. Ngunit hindi nagpadala sa takot si Mang Elias. Hinugot niya ang huling alas, isang itak na basbasado ng pari mula sa kabilang bayan. Ito ang wakas mo, Carding, sigaw niya. Nagpatuloy ang matinding labanan. Sa bawat hampas ng itak ni Mang Elias, lumalakas ang sigaw ng halimaw. Sinaluhan siya ni Kamando, habang ang mga taga-baryo ay nagdasal, naghagis ng asin, at naglagay ng bawang sa paligid. Ngunit hindi basta-basta bumagsak ang aswang. Sa isang pagkakataon, inabot ni Mang Elias ang kanyang anting-anting at isinaksak sa dibdib ni Mang Carding. Sa ngalan ng liwanag, sabay saksak niya. Nagliyab ang katawan ng aswang. Umiiyak ito sa sakit habang unti-unting natutupok ng apoy. Bago tuluyang maglaho, nagsalita pa ito. Babalik kami mas marami mas malakas, at tuluyan itong naging abo. Pagkatapos ng lahat, bumalik ang katahimikan sa baryo. Winasak nila ang bahay ni Mang Carding, siniguradong walang matitirang bakas ng kadiliman. Salamat, Mang Elias, sabay-sabay na sabi ng mga taga-baryo. Ngunit alam nilang hindi pa tapos ang laban. Habang may mga nilalang ng dilim, mananatiling bantay ang mga katulad ni Mang Elias. Matapos mapuksa si Mang Carding, napuno ng katahimikan ang baryo ng San Roque. Isang linggo ang lumipas na tila wala ng kakaibang pangyayari. Ang mga bata ay nakakapaglaro na sa lansangan, at ang mga matatanday muling nagkakapwentuhan sa ilalim ng punong mangga sa plaza. Ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ni Mang Elias na hindi pa tapos ang laban. Sa bawat pagdapo ng malamig na hangin, sa bawat kaluskos sa dilim, may nararamdaman siyang presensya. Mang Elias, baka naman guni-guni mo lang.
Wala na si Carding, sabi ni Kaoring habang nagkakape sila sa harap ng bahay ni Kapitan Isko. Hindi guni-guni ang pakiramdam ko, Oreng, sagot ng matanda. Nang mamatay si Carding, may huling babala siyang binitiwan, babalik sila, mas marami, mas malakas. Dahil dito, nagdesisyon si Mang Elias na maghanda. Inipon niya ang mga anting-anting, langis, at itak na natira sa laban. Pinalakas din niya ang depensa ng baryo, naglagay sila ng mga asin at bawang sa bawat sulok, pati sa paligid ng simbahan at munisipyo. Kinagabihan, habang nagkakatipon-tipon ang mga residente sa plaza para magdasal ng rosaryo, biglang nagdilim ang paligid. Nag-iingay ang mga aso, at may matinis na huni na narinig mula sa kabubatan. Ayan na naman, bulong ni Aling Bising. Maya-maya, nagpakita si Kamando, humahangos. Elias, may nakita akong mga anino sa tabing ilog. Hindi ito mga tao, hingal niya. Dali-daling nagtipon si Mang Elias, Kamando, Mang Cardo, at Kapitan Isko. Bitbit ang mga sulo, itak, at krus, nagtungo sila sa tabing ilog. At doon nila nakita, may mga nilalang na nakaluhod, tila nagdarasal sa ilalim ng puno ng balete. 5 malalaking aswang ang nagkukumpol-kumpol, bumubulong ng kakaibang dasal. Tama ang hinala ko, bulong ni Mang Elias. Hinihintay nila ang huling gabi ng bagong buwan para bumawi. Biglang nag-angat ng mukha ang isa sa mga nilalang. Ang mga matay maputi, ang balat itim na tila sinunog, at may mga sungay sa ulo. Mga kasama, lumapit kayo, sigaw ng nilalang. At lumabas mula sa kabubatan ang ilan pang nilalang, mga itim na anino, may pakpak, ang iba ay may malalaking pangil. Sa tantya ni Mang Elias, mahigit 10 silang lahat. Ngayon na ang wakas nyo, mga taga San Roque, sigaw ng pinuno ng mga aswang. Hindi nag-atubili si Mang Elias. Sa utos niya, binuhos nila ang langis na may dasal sa paligid ng ilog. Nagliyab ito at nagsilbing harang para sa mga halimaw. Ngunit hindi nagpatinag ang mga nilalang. Lumipad ang iba at bumagsak sa gitna ng baryo. Napasigaw ang mga residente habang nagtakbuhan palayo. Pinagkukubkob ng mga halimaw ang mga bahay. Kapitan! Iligtas ang mga bata at matatanda, sigaw ni Mang Elias habang inaatake ang isa sa mga aswang. Nagkahati-hati ang mga kalalakihan. Ang ilan ay nagtungo sa simbahan, bitbit ang mga bata, habang ang iba ay sumama kay Mang Elias. Habang nagaganap ang matinding labanan, napansin ni Mang Elias ang isang kakaibang aswang. Mas malaki ito sa iba, may mahahabang sungay, at ang balat ay tila bakal. Hindi basta-basta tinatabla ng itak at bawang. Ikaw ang tunay na pinuno nila, sabi ni Mang Elias. Ngumisi ang nilalang. Hindi si Carding ang pinuno. Isa lang siyang alagad. Ako ang tunay na puno ng kadiliman dito. Agad umatake si Mang Elias gamit ang kanyang basbasadong itak. Ngunit sa bawat hampas niya, tila walang epekto. Hindi mo ako basta mapapatumba, Elias, sabi ng nilalang. Habang naglalaban, dinala ni Kamando ang espesyal na bote na may sagradong langis. Elias, dito! Inihagis niya ang bote kay Mang Elias, at sa isang iglap, binasag ito ng matanda sa mukha ng nilalang. Napasigaw ang halimaw, nagsimulang matunaw ang balat, at nagliyab. Mga kasama, sabay-sabay, sigaw ni Mang Elias. Nagsugod ang mga kalalakihan, bitbit ang mga basbasadong itak, palaspas, at langis. Sa tulong ng kanilang dasal at lakas ng loob, pinagtulungan nilang tapusin ang nilalang. Sa huling saksak ni Mang Elias sa dibdib nito, nagliyab ang katawan ng halimaw, at tuluyan itong naging abo. Nang maglaho ang pinuno, nagsitakbuhan ang mga natitirang aswang. Ngunit hindi na sila pinalampas ng mga taga-baryo. Isa-isa silang nalipol hanggang wala nang natirang nilalang ng dilim. Bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit pagod at sugatan ang marami. Nagpasalamat ang lahat kay Mang Elias at sa mga matatapang na kalalakihan. Walang sinuman ang makakagapi sa liwanag kung nagkakaisa ang mga tao, sabi ni Mang Elias. Sa huling pagkakataon, nagtipon ang mga residente sa simbahan, nagdasal ng pasasalamat, at isinumpa na hinding-hindi na muling papayagan ang dilim na bumalik sa kanilang lugar. Matapos ang matinding laban sa pagitan ng mga taga-baryo ng San Roque at ng mga aswang, unti-unting bumalik ang katahimikan. Ngunit ramdam ng lahat na may malaking bahagi ng kanilang buhay ang nagbago. Ang baryong dati tahimik at puno ng kabaitan, ngayon ay tila may bakas ng takot at pag-aalala. Isang linggo matapos ang laban, nagpasya si Mang Elias na tawagin ang lahat ng taga-baryo sa plaza.
Naroon ang lahat, si Kamando, Mang Cardo, Kapitan Isko, Aling Bising, pati ang mga batang muntik ng mabiktima. Tumayo si Mang Elias sa harap ng lahat. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagod at lungkot, ngunit buo ang loob. Mga kababayan, panimula niya, matagal ko na kayong pinoprotektahan sa dilim. Sa bawat aswang na nadadaanan ng ating baryo, sinisigurado kong hindi kayo magagalaw. Pero ngayong dumaan ang pinakamalaking pagsubok, nararamdaman kong panahon na para ako'y magpahinga. Nabigla ang lahat. Ano nang ibig mong sabihin, Elias? Tanong ni Kapitan Isko. Maglalakbay na ako. Hindi ako pwedeng manatili sa isang lugar habang may mga baryo ring nangangailangan ng tulong. May panibagong panganib sa kabilang lalawigan at tinatawag ako ng tungkulin. Tahimik ang mga tao. Alam nilang mahalaga si Mang Elias sa kanila, ngunit naiintindihan din nilang may mas malaking misyon ito. Pero hindi ko kayo iiwan ng walang bantay, dagdag niya. May pipiliin akong tagapagmana ng aking anting-anting at kaalaman. Nagbulungan ang mga residente. Sino kaya? Ito'y ibibigay ko sa taong may tapang, malasakit, at matibay ang loob. At wala nang mas karapat-dapat kundi si Kamando. Nagulat si Kamando. Ako? Elias, hindi ko yata kaya ang trabaho mo. Kamando, ikaw ang pinakamatibay na kasama ko. Ilang beses tayong nagtaboy ng masamang espiritu at nilalang. Ikaw ang nakakaalam ng mga lihim ng kagubatan, at ikaw ang may puso para protektahan ang mga bata't matatanda. Nilapitan ni Mang Elias si Kamando at inilabas ang kanyang anting-anting, isang krusipihong pilak na may inukit na sinaunang simbolo. Ito ang magbibigay sa iyo ng lakas at gabay. Pero tandaan mo, ang totoong sandata ng isang bantay ay ang tapang at kabutihan ng puso. Kinuha ni Kamando ang anting-anting, at sa oras na iyon, ramdam niya ang kakaibang init at lakas na dumaloy sa kanyang katawan. Simula ngayong gabi, ikaw na ang bantay ng San Roque, sabi ni Mang Elias. Palakpakan ng mga tao. Lumapit ang ilang matatanda at tinapik sa balikat si Kamando. Pagkatiwalaan natin si Kamando. Kaya niya yan, wika ni Mang Cardo. Nagsagawa ng maliit na seremonya sa simbahan. Nag-alay ng dasal ang pari para kay Kamando, at binasbasan ang anting-anting at ang baryo. Naglatag ng panibagong proteksyon sa mga hangganan ng San Roque, asin, bawang, palaspas, at krusipihong inilagay sa bawat kanto. Kinagabihan, habang ang buong baryo ay nagtitipon para sa huling hapunan ni Mang Elias, may bumati sa kanya. Elias, salamat sa lahat. Hindi namin malilimutan ang kabayanihan mo, sabi ni Aling Bising. Alagaan niyo ang San Roque. Bantayan niyo ang isa't isa. Ang baryong nagkakaisa ay hindi kayang galawin ng dilim, paalala ni Mang Elias. Bago umalis, nilapitan niya si Kapitan Isko. Kapitan, bantayan mo rin si Kamando. Hindi madali ang maging bantay. Kailangang suportahan siya ng buong baryo. Magtiwala ka, Elias. Hindi namin siya pababayaan, tugon ni Kapitan. Bandang hating gabi, habang tahimik na ang lahat, naglakad si Mang Elias papunta sa silangan, dala ang kanyang sako ng anting-anting at itak. Wala siyang lingon-lingon. Tanging ang mga bituin at liwanag ng buwan ang sumabay sa kanyang paglalakad. Mula sa likuran, natanaw siya ni Kamando, Kapitan Isko, at ilan pang residente. Paalam, Elias, mahina nilang sabi. At sa oras na tuluyang mawala si Mang Elias sa tanaw, nag-umpisa na ang panibagong yugto ng San Roque. Muling binalikan ni Kamando ang simbahan, sinigurong maayos ang mga panangga sa paligid, at binilinan ang mga kabataang lalaki kung paano gamitin ang langis at anting-anting. Inutusan niya rin ang mga bata na huwag maglalakad ng mag-isa sa dilim at laging magsama-sama. Ang baryo ng San Roque ay muling nagkaroon ng pag-asa, hindi dahil sa pagkawala ng panganib, kundi dahil may bagong bantay na magtatanggol sa kanila. At alam ng lahat, habang nagkakaisa ang buong baryo, walang nilalang ng dilim ang kayang lumusob at maghasik ng lagim. Isa.